kung paano yung maging born again, kung paano yung mga ginagawa ng Panginoon. Okay? So, dito po mga ano, sa Old Testament, Wala din eh. lalong wala, hindi magigaw ang salvation eh. Diba? So, ito po kung kasabi, ang mga pahayag ng Panginoon, hindi po binibigla. Dahan na ibinibigay ng Panginoon. Okay? So, noong panahon ni Kristo, palagay ko hindi matatanggap ng maski na sila Peter. Okay? Pero nung si Pablo na ang nagsasalita, base sa tinuro mismo ni Kristo sa kanya, alam na ng Panginoon, panahon na para yung mga hentil ay makapaniwala rin. Panahon na upang sa Panginoon, yung mga hentil na makikinig, na ayos na yung kanilang mga puso. Meaning, na-prepare na ng Panginoon. Para pagka dumating si Pablo, okay, ay makikinig sila. Bukas na puso. Sa gospel pa lang sinabi niya yun. Nung sinabi niya, I am the bread of life, sino ang makakatanggap nito? Sabi niya nga rin sa John 6 eh. Mahirap. Mahirap talaga tanggapin. Yung mga ibang disipulo, nagtakbo yun. Kaya nung panahon na yun, hindi nga nila matanggap. So, hindi talaga nakaprepare. Hindi pa natin kahapyaw pa eh. Dahil kung mayroon doon sa bago pa, hindi kayo nakasulat na pinili na kayo. Kasi direct to the point, may pinili na pala. Parang meron po. Doon talinaga eh. Kaya lang ang tanong ko, bakit sa Old Testament hanggang kay Kristo hindi binagit yun? Si Pablo ka nagbanggit, yun ang tanong ko. Progressive po ang revelation. Progressive revelation po ang tawag po. Okay, unti. Hanggang sa pagka yung talagang maayos na ang isipan, nakaready na ang isipan, pwede nang tamnan. Dito ba? Maraming mga parabol sa pagtatanim, Panginoon na ginamit. Diba? Yung magtatanim. Pero alam ng mga kung paano yun. Hindi basta, alam lang, gano'n. Hindi. Ayusin mo na yung ground, ipaplow nila yung mag-araw sila, gagaan sila ng araw, ganyan. Lalagyan ng tubig, kukuha ng tubig kung saan ang source, gano'n. So, ang dami pong preparasyon. Pagka okay na, matagutin yung soil, kung isa ka lang lalagay. So, gano'n lang din po ang Panginoon. Okay? Gano'n lang. Kasi kung titignan po natin doon sa practical namin, sino ito nasusulat ng mga bagay na yun, dati kung walang hiya? Diba? Kung kasi napakahirap paniwalaan. Lahat po ng tao walang yan. Sa Diyos walang imposible. Lahat po walang yan. Oo, siyempre. Diba? Sino ang matino? Wala. Lahat ng kasulatan, kinasiyan ng Diyos. Okay? So now, ayan. Kaya mahirap Gusto kong paniwalaan. i-point ninyo. Si Peter, o kaya si Paul, sulat, Peter na sa buwan. Tatandaan natin, God moved all of those people. Inspiration. Inilagay po ang lahat, eksakto and puntong mga words, pati mga exclamation points, whatsoever, gano'n. Kung patanong yan, o kaya exclamation, or period, or comma, ang Panginoon po ang naglagay sa isip nitong mga taong to. Kaya naisulat po ang dapat na maisulat. Okay? Regarding revelation, ano nakikita natin, naririnig natin sa iba ngayon ng mga sinasabing revelation? May mga Bible silang revelation. O meron, nag-reveal ang Panginoon. Nireveal sa akin ang Panginoon. Ganon. Wala na po yun. Kalokohan lang po yun. Okay? Ano lang po yun? Maarte lang yun. Picture taking na yun. Okay? Dahil ang revelation, Hindi ka to. Ano bang na nasa Bible na yun? hindi po ito. Hindi po itong Bible na to. Hindi ito. Ang talaga po tunay na revelation, yun po yung sinabi ng Panginoon kay Moses. Sinabi ng Panginoon kay David. Okay? Yun yung talagang original na galing kay God. Yun po yung revelation.
kay Matthew, kay Black, kay John. Lahat po yung revelation kay Paul. Basta galing po sa Panginoon at inilagay sa tao, okay, revelation po yun. Okay? Then naisulat. Yung naisulat na yun, kailangan natin, hindi na natin makikita yung wala na yung original. Ano ba yung topic natin? Iba-iba na eh. Oo nga. Option ko kung saan tayo pupunta sa Okay. sabi So, ni Olympics. so iba na yung, no? Iba na yung topic. Itong naandito. Ito po, hindi, gusto ko lang kasi hindi namin. Ito po, pagka binabasa mo, okay, pag naintindihan mo at nagkaroon ng magandang kaisipan na talagang nakaayon dito, ang tawag na lang po dun is what? Enlightenment na lang. Enlightenment lang. Pero wala na po yung revelation. Okay? Tapos ang problema ito, yung iba, ako nakakita ako ng panibagong ibig sabihin ng Panginoon. Hindi pa ito nakikita ni Peter. Hindi pa ito nakikita ni Pablo. Makarinig na kayo ng gano'n. Marami. O, kalukuhan lang din po yun. Ikaw na yung Gnosticism po ako niyan. Gnosticism, Smith. Kalukuhan lang po yung Panahon ni Gnosticism. Si Smith. Na mayroon sa silang definition ng Bible na kakaiba. Hindi lang po, hindi lang yung gnosis. Pati yung mga nasa main line ng mga Kristiyano. ay yung nag-preference na ganito baka nagpatingin sa akin ng kumuha tayo nito, pastor na sinabi niyo, hindi kaya sa ng isang pastor yun. Kasi may nagayon talaga ako nag-preference na nagpatingin sa akin ng isang ngayon. Ang magandang sagot, tinanong mo ba siya kung fallen angel ba yan o nasa langit ba? Sabi ko, sumula to ano to, mula kamatis ko Diba? Nag-preference siya doon sa Green Valley. Mas maganda kung ang Panginoon ang magpakita sa iyo. Hindi ang anghel. Aanihin mo yung anghel. Katulong mo lang yan. Kung Kristiyano ka talaga, katulong mo lang yan. Di ba Hindi, nakita kaya natin lang last para time? mula kamatis sa mga tao para nakita mo. Motibo nakita mo agad. At buti nakita mo. Oo, kita mo agad yung motibo sa isang tatayo eh. Pero hindi, ano pa rin, gusto niya. Hindi. Ako, nanonood lang ako kasi ako, hindi mo kaya gupin sa utak na to. So, that's it, ha? Okay? So, wala na po ba tayong problema sa depravity ng tao? Wala na po ba? Dito sa likod, wala na. Okay, so now, so ang problem na yun is what? Salvation. Kasi salvation ang topic natin. Mahaba po ito. At sa atin po mga ginagawang serye na ito, yung pong halimbawa, pagiging dead ng tao, puno-puno ng kasalanan. And then, ang Panginoon lamang ang nagligtas. Okay? And then, sa pamamagitan po ng pagpili, pinili lang. Pasensya na, kami ano ba? Kasi akin lang, para kapalitan mo anak. Pareho rin kita. Hindi ka pa nagkakasala ng tao dahil kita. Okay? Pangatlo, so namili ang Panginoon. In other words, hindi lahat. Hindi lahat pupunta ng langit, hindi lahat napili. Tayo lang ang pili niya. Kung napili itong apat na to, itong nandito, napili rin. Halimbawa ito napili papuntang langit. Okay? Napiling bigyan ng grace ng Panginoon para maligtas. This quest, ang ibig sabihin, yung nandito, pinili din ng Panginoon. Sana ba yan? Para panggatong. Napili din. Ba yun? Magkano po, libre po ang tanong. Libre. Sige po. Hindi ko kasi alam kung napipick up ng lahat. At saka hindi ko alam kung satisfied kayo. Ang gusto ko po kasi na bago magpunta sa susunod, yun talagang malinaw. So, tanong-tanong lang. Okay, tanong-tanong. So,
Ayan, maraming tanong yan. Maraming ayaw din. Yung kung tawagin ay double predestination. Bakit may pinili para ang regalo na may pinili para? O yung gano'n, di ba? Natural yun eh. Pagka pinili ko to, ito, hindi ko napili. Pero pinili din yun. Para hindi piliin. Alam nyo? Kaya nga nun sapat, sabi niya, may kinalaga rin para sa ibang gamit. Okay? May ginagamit para sa mga mabuting photo, magandang photo. Kasi di ba kasi case pa na hindi niya sa Panginoon na Yan. Katungtong yun. Di ba nga gano'n? Kasi nga pag-ibig ng Panginoon. Tapos, ba't gumawa pa siya ng tao? Sunod-sunod eh. Sinisisi. Sunod-sunod. Okay? So remember this, okay? Lahat ng tao ay nasa kasalanan. Lahat ng tao ay rebelde. Lahat ng tao ay dead. Lahat ng tao, okay, ayamang tayo po ay galing kay Adan. Wala tayong talagang ikala pag-ibig sa Diyos. Mga rebelde tayo. Laban sa Diyos. Okay? So, kung ang pipiliin ng Panginoon, bakit dahil lahat ng impyerno? Sisisihin mo siya? Diyos siya. Hindi ba sisisi? Yun na talaga eh. Karapat dapat eh. Saka yun na talaga ang business yun eh. Karapat dapat lang. Di ba? Na hindi bigyan ng salvation. Kasi lahat, parami, lahat ay makasalanan. Punta tayo na to. Okay? Kira yung gusto na yan. Okay? Pero may sasabihin na naman yung iba. Pipiliin lahat para mapunta ng langit. Okay? Yun ang sinasabi, unjust ang Panginoon. Walang justice sa Panginoon. Hindi pinili lahat. Ilan na. Bakit lahat? Hindi. Lahat ka pinili eh. Pupunta ng langit eh. Kasi nga, nakadepende lang sila sa John 3:16. Pero kung itutuloy talaga nila yun, doon nila makikita ang may papuntang impyerno. Kasi condemn eh. Yung starting mo, condemn ka eh. Condemn ka. Naunang tao. Naunang tao. Mas minahal nila, mas agape nila ang kaliliman. Kaysa sa Diyos. Kaysa kay Kristo. Agape ha. Parang yung ano na yan, matindi ang kamarkag yan. Ang yun, matindi ang kamarkag ng ano yan. Yung magagawa ba sila sa kamatayan? Diba? So, pag pinili ng Diyos ang lahat para mapunta ng langit, walang justice ang Panginoon. Nakuha nyo? Ano ba yung justice? Pagiging matwid. Sa pagiging matwid ng Panginoon, kinakailangan, obligado siya na magparusa. Siyempre, parang pagiging battery. Ngayon, kung hindi siya magpaparusa, unjust siya. Wala siya justisya. Papapakain niya lahat sa langit. So, bakit din? Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, hindi yung una. Okay? Na pinabayaan niya lahat. Hindi yung pangalawa na pinili ang lahat. Ang ginawa niya, mayroong pinili na bigyan niya ng grace para maligtas. At meron din siyang napili Magtuloy-tuloy. para hindi maligtas. Para magtuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ang hirap kasi hindi maligtas. Ang hirap na tanggapin. Hirap talaga. Saan hindi ka pa? Grabe. Sige ba tayo? Ano lang? Pick up. Pwede na. Tanong ka. Tanong lang po. Sige lang. No problem. Sir, magtanong lang po. Libre tanong. Ano ba? Mamaya hapon may bayad na lahat. Okay po ba lahat? Nakukuha niyo po ba lahat? O yan talagang tinuturo ko rin? Yun talaga. Kasi silbi na iba. Pinili. Hindi silbi na iba. Maganda. Oo, hindi ano. Okay. Reform na kasi. Reform na. Hindi kasi, katulad niya, meron ibang reform na denominational reform. Sorry denominational Baptist. Baptist talaga, pero merong reform na mga yan, katuruan. Okay, hindi pure na reform. Katulad ng Calvinistics na ano, okay. Pero hindi natin, wala tayong ginakampihan ha. Bible lang tayo ha. Sana gusto mong maging malinaw, Bible lang po.
Okay? Bakit Calvin? Siya po yung nakapag-arreglo ng lahat ng nakikita sa Bible, nasusunod sa Bible, inareglo po niya systematically. Siya po nag-ayos. Yun talagang malinaw. Systematic po ang kanyang presentation. Pero hindi po tayo tumikiling sa kanya. Bible pa rin tayo. Okay? So, yun po. Good morning. Good morning. Kasi kahit naman sa history, yun din ang sinasabi na hindi niya sinabi na may Calvinism. Yung mga tao lang ang gumawa nun. Dahil sa Tama. pinanigan siya ng mga tao, tapos gumawa na sila ng Calvinism. Kahit siya mismo, hindi niya naman promote ng Calvinism. Parang Pelagianism. Ang ginawa niya lang, nagturo lang naman siya. Pero hindi siya yung naggawa ng Calvinism. Siguro yung mga umaayaw sa Calvinism, kasi marami. Okay? Mga Arminianism, talagang ayaw sa mga turo niya. Okay? Pumapalok sa mga turo ng Arminians. Ang problema ng Arminians, walang strong na biblical foundation sila. Okay? So, imbis na mag-aral para mawasto sila, ang binabanatan nila si Calvin na nag-areglo. Okay? Katulad halimbawa, yun, yung turo natin na ang tao ay patay. Patay. Ang turo ni Pelagius, yun yung nauna kaysa kay Arminius. At ang turo ni Arminius, yung kanyang mga estudyante, hindi patay. 1% pa. Hindi patay. May sakit lang. May sakit. Kaya yun bumalik. Yun po ang turo ng mga Arminians. Okay? Kung talagang titignan mo, may kakayahan pa rin yung tao yun na may sakit na tanggapin si Jesus. Kaya ganun ang tawag nila. Tanggapin niyo ang Panginoon at kayo ang maliligtas. Ganun. Okay? Paano gagawin? Tanggapin niyo ang ginawa ng Panginoon Kristo Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay. Namatay siya sa cross. So available na ngayon yun. Yung benefit ng pagkamatay ni Kristo Jesus sa cross, available na yan sa lahat ng tatanggap. Okay? Kailangan tanggapin mo. Pag tinanggap mo, save ka. Narinig din po ba yan? O sino nag-save? Sarili ng tao. Yung tao. Hindi mo pagpili. Okay? Ang Panginoon, walang ginawa, inutil yan. Binigay niya lang ang buhay niya. Okay? Ganun ang isip nila. Kailangan, ikaw, para maligtas, yung ginawa ng Panginoon na yun, na sinasabi, tanggapin mo yun. I-accept mo. O pagka in-accept mo na, ayan, ligtas ka na. Doon sa araw na yun, ibilis ka ang iyong pangalan sa panabuhay. Yun po ang paglapitas. Parang kamsahan. Hindi mo bersalan eh. Ano sabi mo, magic? Kalokohan. Kasi hindi biblical. Hindi po biblical. Okay. Kung ang salvation is from A to Z, kay God, ano gagawin mo para maligtas ka? Ang paghingi ng tawad, kay God galing. Yung repentance, kay God galing. Okay? Ang pananampalataya, galing kay God. Okay? Galing kay God. Repentance, faith, galing kay God lahat. So kaya ka nagre-repent, kaya ka nagsisisi, meron ka na. Binigay na. Kaya nag-o-operate na. Sabi nga ng mga Latin, spiritual people, ex opera operato. Ex opere operato. Binigay sa yung Holy Spirit, okay, sa talagang tamang time, mag-o-operate yun. Mag-o-operate. Paano ang operation? Yun, magsisisi ka. Makikita mo lang sa sarili mo, magsisisi.
Sino dito, umiiyak? Ikaw ba yun, Pastor? Umiiyak ka, hawak mo yung Bible, nasa loob ng preso. Hindi. Next time Umiyak, kasama eh. basta umiyak ako. Basta umiiyak ka. So it could Kasi be, naramdaman ko yung eksisya ng Panginoon. Nakita ko na makasalanan ako. oh, Kaya doon ako nagsisi. oh, yun. Kaya Okay. pala ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa akin. Yes. Ano pala kayo may katuloy niya ako? Wala ito ano yun, may katuloy niya. Oo, kasi nauna ito eh. Ang naman na ito. Oo. Pati si William. Diba? Si Pastor William. Pero hindi. Nag-operate yung spirit. Wala kang ginagawang pagtanggap. Suma iyo lang nang hindi mo alam. Suma ating lahat. Ibig sabihin, dalawa na tama ng tao makasalanan. Ano po ang dalawa? Dalawa na dalawa yan. Oo. Yung presensya ng Panginoon at yung pasensya ng Panginoon. Really? Oo, dahil pagkabat siya makasalanan, doon mo na yung kapatawaran. Really? Galing no? Presensya at pasensya ng Panginoon. Present patience. Alliteration na eh. Oh. 2 points! 2 points pag nag-preach to. Okay. So it is the operation of the Spirit. Pag binigay na. So wala kang gagawin ha, wala. Eh paano yung umiyak pa? Tapos talaga nagsisi. Yun na lang yung bunga, yung fruit ng Espiritu na nasa sa'yo na. Pastor, ano may buhay ba? May espiritu, basta may buhay. Basta may buhay ang tao, may espiritu. Basta may buhay. Oo, may buhay ang tao, may espiritu yan. Baliktad. Pag may Espiritu, ang May tao buhay. may buhay. Basta may buhay, may espiritu yan. Basta may buhay. Paano naman yung kaluluwa? Espiritu naman yun. Depende kung anong klaseng buhay eh. Oo, ngayon ang buhay ng ano, buhay ng mga baka. Kaya nga eh. Binubuhay ang Espiritu. Meron na mo, may espiritu na bukas. Ay, wala. Buhay, wala So, buhay. ang tao ay mayroon talagang Espiritu, magkakaroon siya ng buhay. Pero ang buhay, ang konteksto natin ng buhay, yung Kristiyanong pamumuhay. Kaya yung una na bakit may buhay nila. Creation. Ang Diyos Spiritual kasi, spiritual na buhay ang pinag-uusapan. Yung buhay. Hindi yung buhay na lahat tayo na may espiritu. Bakit yung mga baka, mga kalwa, may buhay? May espiritu yan. Ang tawag ko doon yung mga, ano ba yung tawag doon? Animo. Ay mo. Animo. Ano mo. Yung kilos, magalaw. Pero may espiritu. So, maski hayop, may magkakita. Ano Okay. mo. Yan. Ah, Tagayin mo na. ano niyo na po? Tuloy niyo na. Tuloy niyo na. Merong mga ibang nagtuturo, may mga pusa doon sa langit, may mga puso sa langit. Okay? Ngayon, meron ganun na rin eh. Yung mga mababait niya, Look, they are maama na daw yung mga niyon. Gano'n. Pwede nga po pero animo, mga hayop. animal. Oo. Mga gumagalaw yun, kumikilos yun. Okay? Nanganganak. Pamura. Pero hindi sila soul. Hindi so. Hindi soul yung mga yun. Ano mo. May animo sila. Parang tayo rin, may animo rin ng tao. Okay? Kahit kulit lang tapat. Kulit kanila. Maganda yung tama ko sa akin kasi kaya. So, huwag nyo na pong i-entertain yung mga ganun. Ano? Baka mamaya sabihin, Ito, ano mo to? meron mga, Alin? nung ako nandun sa kabilang grupo, hostal, namatay ang mga bata. Ano, automatic ang mga bata ay pupunta sa langit. Eh, namatay bata pa. Alam mo, turo nila. Korektado ko eh. Okay? Meron doon nursery sa langit. Oo, mo nagsulat. Hindi na pa naman, alam mo. Walang nursery doon. Hindi pa yun naman. Okay? Walang pong gagawin. Alam mo, wala. Okay? So, okay, balik tayo sa ating lesson. Neither of that ay ginawa ng Panginoon. Yung pabayaan ang lahat o kaya ay iligtas ang lahat. Ang ginawa niya is what? Namili lang talaga. Okay? Meron lang talaga siya ng mga tao na namili. Okay? At, lagyan natin sa ating isipan,
yung pagpili niya ng mga tao para mapunta ng langit, wala siyang ibang pinagbasihan. Wala. Ano ba yung pasensya? Halimbawa, kasi mabait to. Hindi. Ito kasi pag tumanggap to, ano to, magiging pastor. Ito kasi pagka tinanggap niya, yung tinanggap niya ang aking anak, ay ano to, yung magbibigay ng malaki sa church. Bibili ng mga electrical equipment, para sa church. Wala pong ganun. Lalaki ng kaputihan. Wala. So hindi yung kaputihan na O kaya, nakita ng Diyos, tatanggapin niya si Jesus. Kaya pinili. Ay, wala akong ganun. Hindi nakabase sa tao. Ang minahis lang ng Diyos, minahis niya. Gusto niya. Oo. gusto niya. Gusto niya. Okay? O, ba't ka na ako pagbibigay niyo sa church? Kasi try ko Bunga. kung ano yung Virus ng Espiritu. Sige po. Sabi nyo kanina yung lahat ng pupunta sa langit, di ba wala sa pinagbasihan, di ba? Yung sabaw ka na pupunta sa impyerno, pero bago pupunta sa impyerno, wala sa pinagbasihan. Oh, yes. kasalanan. Kasalanan. Kasi lahat naman doon pupunta. Kagaya natin yan, mga kasalanan. Kasi ang lahat, yun yan, pinag-aaral natin, lahat po ay makasalanan. Makasalanan na, hindi may kasalanan. Makasalanan. Okay? Ano ba ang ano natin doon? Ang baby ay minarinate dito sa sikmura ng nanay sa kasalanan. So ang flavor ng baby, tayo, for that matter, ay kasalanan. Walang iba. Okay? Kaya nagkakasala ang mga tao, it's because yung talagang nature nila is kasalanan. Okay? Kasalanan. Ikabal. Come on. Okay? The best. Gambara, ito. Sige ba? Di ba doon sa dalawang klase yung part ng destination, ng predestination, di ba? Dalawang parte, isang election, isang reprobation. Doon sa reprobation, di ba? Sa reprobation, dalawang klase. Then, tinatawag ng reprobation, sa condemnation. Ganoon na rin po yun. Ang condemnation, yun ang estado ng tao sa harap ng Diyos. Maski ngayon. Ibig sabihin ng estado nila, ano na sila, condemn. Condemn na. Lahat tayo. Lahat ng mga kasalanan, condemn na. Okay? Yung mga they don't believe in Jesus Christ, condemn na sila. Andito pa sila. Ngayon, pagka namatay, ang magiging action is preterition. Yung preterition is papunta sa baba. Parang yung rich man. Parang yung rich man. And siguro naalala niyo pa yung rich man at saka yung si Lazarus. Di ba? Nung namatay ang rich man, and anong sulat? Okay. Pangalawa, yung salvation or glorification. Preterition, ang ano talaga dito is glorification naman. Yung glorification, papunta ng langit. At hindi lang papunta ng langit. Okay? Yung buhay na to, napalitan. Okay? Ang pangit ko ngayon. Pagka dumating ang glorification, gagawa ko na rin ako. Okay? Pagka dumating ang glorification, itong katawang ito, mawawala peklat ko lahat. Then pangalawa, hindi na ako tatanda. Inis ka na. Wala na tatanda. Okay? Then pag sinabi ng glorification, wala na yung magsisis to exist. Hindi na matatapos yung buhay na yun. Si Yesu Cristo, manatili ba yung biglat niya sa kamay? Hindi man peklat eh, butas pa rin. Oo. Manatili ba yun? Hindi ba Sinabi nga kay Thomas, Sige, Omas, pasok mo yung daliri mo. kaya hindi na siya nakilala. Iba na ang itsura niya, inuwi. Okay, kasi Naglalakad, hindi na siya kagaya ni Moses, di ba? Pinagbawalan si Moses na tignan ang Diyos. Bakit? Mamamatay siya. Hindi kaya ng ordinaryong pangangatawan na tignan ang Diyos. Dahil yung kalawalhatian ng Diyos na yon, ikamamatay mo. Bakit? Hindi kaya ng marumi. Hindi kaya ng mortal na tignan ang immortal. Yung pala may
Po? Yung parang mensahe ng hindi kaya ng mga importante. Kasi glory. Okay. Sa karamihan mo. Sa karamihan mo. Hindi na. Sa kasalanan mo. Hindi mo kaya yung Tumatalon sa ibang kwento. mo. Sinabi niya kayo, Tumatalon sa ibang tanggalin mo yung meron niya. Meron yan sa dugma. Okay? So, ba't talaga Meron, ang banal ang Diyos? Glorious ang Panginoon. Yung glory ng Panginoon, hindi natin kaya na tignan. Wala. Kita mo si Moses, anong pinakita ng Panginoon sa kanya? Yung piglan niya eh. Lalakad ako, ganyan. Nakita lang yung likod eh. O, enough na yun. Nakatago ko sa burning lamps. Oo. Yung point ng Kasi hindi mo kaya ng taong ordinaryo, maski born again ka na, kung hindi papayagan ng Panginoon, kung hindi papanitulog ng Panginoon na makita mo siya, huwag ka na mag-request. Pero ang daming nag-pro-profess ng ganyan ngayon, nakita nila ang Diyos. Narinig nila ang Diyos, nakita nila ang Diyos, nakausap pa nila ang Diyos eh. Tanungin mo, tanungin mo, ano ba boses ng Diyos? Saka hindi pagkabuhay pa rin sila, hindi sinungaling ang mga yan. May iba din language daw. Anyway, nangungusap ang Panginoon naman talaga ngayon. Naniniwala kayo? Naniniwala ako nangungusap ang Panginoon. Sa Bible. Kaya ito, Sa Bible. Oo, sa salita ng Diyos. Okay? Huwag yung yung... Ginulungan, binulungan. Hindi kailangan ang dito. Ang lamig. Oo, Panginoon. Air condition pa rin. Air condition pa rin. Gawin mo na siya, malamig. Wala kung gusto mo pa. Kaya nga sinulat na eh. Pinasulat na nga niya eh. Kaya pala, Pastor, minsan may ibang tao kasi nag-Bible. Pero sa akin yung verse na yan. Ibig sabihin, verse na yan. May tawag sila yung rema. Na buhay ang salita. Nung binuksan niya ang Bible, umiilaw. Naging maninig. Ganon. Okay, rema. Arte lang po yun. Gawin mo na eh. Uy, tama-tama sa akin yung verse ito. Di ba? Ganun eh. Picture taking nga eh. Ano sabi? Sa pakinggan niyo ha, sinasabi nila yung taong to. Nangusap sa akin yung verso ito. O yung sasabi niya, uy, Nabuhay ang salita. Pag ito, picture taking ka agad eh. Buhay yan, ikaw lang ang patay. Yung nga yung tao, picture taking eh. Pero yung salita, buhay. Ginagamit na ito eh. Tapos ang problema ito, bakit yung ibang verse lang ang buhay? hindi yun ang gusto. Tapos yung ibang verse, halimbawa, ay magbigay ka. Ayun. Oo, patay yun eh. Walang kulay yun eh, hindi technicolor yun eh. Di ba? Patawarin mo ang mga tao. Yung mga Pagkala sa'yo, mali. nagkasala sa iyo. Kung mo pabayaan ang araw ay lumubog. Hindi mo napapatawad. Hindi aking yun. Kay brother yan. Yung ganon. O namimili sila ng yung gusto nila. Hindi ganon. Hindi ito ganon. Lahat yan ay para sa ating lahat. Okay? Wala po tayong pipiliin, wala tayong ikatapon. Pagka ginawa mo yung ganon, kulto ka. Kulto. Namimili ka lang. Kasalanan ba yun? Ay talagang Omission. may ano yan, ha? May komplikasyon yan. Kung ito, naintindihan mo, naunawaan mo, nagustuhan mo eh. Di ba? O di, inunawa mo yun, naunawaan mo yun, gusto mo yun. Okay? Eh bakit yung iba ayaw mo? Kasi hindi umaayos sa gusto mo. Hindi mo ayaw. Sa gusto mo. O, eto ngayon, sino otoridad ng buhay mo? Di sarili Ikaw. mo. Sarili mo. Hindi ang salita ng Diyos. Kaya yung sinasabi sa Bible, sinasabi na si Kristo ang tao, pero may nagsasabi rin na si Diyos. Pinipili niya lang yung Tao lang. tao. Ayun. Si Tulay, ganyan. Si Tulay, napuntahan ko yan. Pero Yung verse na yung mga taong pinagpipilitan na si Kristo ay hindi Diyos. Hindi naman save. Oo. Antikristo ang tawag yan eh. Antichrist yun. Magparang yung sinabi, antikristo. Question, Pastor. Sabi niyo, ang kulto, makasalanan, di ba? Kulto eh.
Sinabi ko yun. Hindi, yung kulto, paglabag, di ba, makasalanan sa kulto, yung kulto, di ba? Sa kabila kang pupunta pag kulto. Paano pa yung gumagawa ng kulto? Yung mga nibulto. Maliligtas kaya yan? Wala nga. Walang Wala kaya eh. Sila gusto gumagawa ng nibulto eh. Kulto eh. Ay, di ba, second commandment yun. Huwag kang gagawa ng ribulto. Di ba? Sila pag gumagawa ngayon, bubuhay niya eh. Okay? Huwag kang yuyuko. At huwag mong pagsisilbihan. Di ba ngayon? Ano nga eh, yung kahoy yung ginamit ng paggawa ng yung tira, ginawang paggawa. Oo. Okay. So, balik-balik po Kawawa pala yung mga eh. Kaya nga po kailangan, siran natin sila. Sige po. Tanong ko lang, gusto ko lang masabi sa pagkakabing na pagpilit ko po sa kapuntang langit po kay Pirno. Mula nung nagkasala tao lahat, di ba, kasalanan na, kapunta ng Pirno. Pero dapat. Dapat. Di ba po na sa papuntang sa Pirno ay yung napili ka na kapuntang langit? Lahat tayo, ha? Lahat ng tao. Lahat yan. Bababa na. Wala. Bababa na. Piliin mo ba yung papuntang ng Pirno? Papunta na pala doon. Yun, ang piliin, papunta na doon. Alam mo ang kamay ng Panginoon, malaki eh. Oo. Okay, tsaka malakas. So lahat tayo pa ganun. Oo. Bababa. Ginagawa ng Panginoon, yung nahuhulog na gusto niyang iligtas. Yun. Kinukuha niya. Matapos na po sa impyerno. Kaya pala yung kasalanan. Kaya pala yung kasalanan sa kung mahuhulog na rin. Yun. Pwede din ang nahulog. Kaya natin, Hindi, hulog na eh. Hulog na eh. Para bang, Ay, pagkahulog niya, ibig sabihin nasa impyerno na. papunta na nga doon eh, di ba? Kung papunta pa lang, kaya pa ng Panginoon. Kaya, lano tayo, kaya pinilit tayo. Hindi. Ngayon, ang kwento ganito eh, pagbagsak sa, pinilit tayo, bumagsak na tayo sa talanan. Papunta na tayo doon. Pumili lang siya. Tapos sila, piliin pa ba sila, papunta sa Ephraim, may papunta naman sa lagagan doon. Ay, di na. Ang sinasabi ko kanina, Double election. nagbibigay ng grace ang Panginoon na yung bibigyan niya nung salvific grace, hindi basta-basta grace. Salvific grace. Okay? Yun, pinipili niya yung binibigyan niya ng ganon. So, pagka napili niya, halimbawa tayo, Ano ba sa salvific? Salvific list? salvific. Salvation. Okay. So, tayo lahat napili na eh. Pero, may pinagpilian. Di ba? May pinagpilian din. Yung pinagpilian na yun, pinili rin para hindi niya mabigyan ng grace. Okay? Yung bigyan. Yung iba kasi, hindi Diba naman sabi ko, sasabi. I will have mercy on whom I will have mercy. Di ba? Eh gusto niya lang bigyan ka ng mercy. Pero hindi gusto yung niya habag. Gusto niya lang. O ayun, binigyan ka ng habag. Ayan, naligtas tayo. Pwede yung mga pinili niya na huwag bigyan ng kanyang kahabagan, pinili niyo. Question. O, Ganito, nung patayin ni David si Goliath, di ba patay na si Goliath? May kapatid po ba si Goliath? Doon sa, kasi siyempre may magulang yun eh, may magulang yun eh, kasi They were erased. Gutom yata yan eh. kasi may dapat pa na dati, doon sa Si Goliath yun. Laki ng katawan. marami sigante. Verse 21, Mga anak kahit hospital si 16 to Joshua. 22, kaya nga, Hindi kay Joshua, di ba? o nga, kapatid ko ni Goliath yun eh, Ay, hindi mo. taga-Philistine eh, Philistine yan. O, yan ang maganda. Okay. Kung hindi po sinabing kapatid, huwag natin i-assume na kapatid. Oh, tatanong ko lang po kung kapatid mo. Ay, hindi. Yun po yung rule natin. Pag hindi po sinasabi ng Bible ang malinaw, hayaan na lang po natin. Kung hindi sinabi kapatid, huwag mong iyano. Kasi matangkad nun, laki rin nun eh. Kapatid yun. Isang buo. Okay? Kasi ito na kasi, O ang mami itanong sa'yo, sino tatay nila lahat? kasi Sino makikita kaya ko, ang nanay? makikita ko kasi doon sa pastor, yung 5 bato ni David, di ba? That's it. Naikilala niya kay Goliath. Ibig sabihin, di ba pala di ka yung sa akin? Kaya, sa mga natutuhan niya, sila rin eh. Hindi sa'yo. Kaya ano? Oh, hindi mo yun! Kaya nga sabi ko, hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Ang galing lumusot eh. Okay? Kaya sabi ko, hindi sa'yo. Mga turong po ng ibang tao yun.
na meron pang 5 kasi si Goliath meron pa raw 5 kasi Ayun na. yung pinaghahanda. Pero doon talaga yun, sa 2 Samuel verse 21, 16 to 22. Di mo wala kang sinabi ang Bible, tahimik ang Bible, manahimik din tayo. Kaya nga sabi ko sa pastor, hindi sa'yo. Silent. Hindi sa'yo. Pero nawala na sila, di ba, during the flood, kaya may mga gana, ito Ah, yung mga hindi mo sinasabi. Remember ba yung siguro yung mga DNA pa nila? Hindi. Ang diablo, naniniwala ako, kaya lumusot eh. Kaya lumusot yung mga diablo. Hindi naman kasi gumano ng ikan. Sabi yan, sinabi mo. Hindi, sinabi Di ba? Usap ko eh. Ay, salamat. Salvation. Narinig ko rin to. Mabalikan ko lang kanina yung sinabi niyo. Kasi talaga yung qualification doon sa Ah, sige. Pero di parang ginamigay ng daw. Preterition na. Pareho po ba? Kailan pala lang? Pareho Pero ba? nala yung namimigay ng daw. Preparation. Yung sabi ko nga po, yung contemplation, it's already a state. Yun yung kalagayan niya. Nasa harap ng Diyos, ano na siya, sentensyado na. Okay, sentensyado na. Ngayon, dahil siya sentensyado na, okay, ang plano is preterition. Yung plano is pag namatay, diretso sa baba. So, ang mga pumupunta sa baba, ang tawag po doon ay preterition. Meron kasalanan. Hindi kasalanan. Lahat po yung pupunta ng kasalanan. May Hindi kasalanan. napili. Hindi, kaya ba sinabi ni Berto dito, sabi niya, dalawang klase ng reprobation. Isang preterition, isang condemnation. Doon sa yung preterition, sabi niya, it is a very act of God. We don't consider it the merits of man. Yes. The merits of man. Pero yung doon sa condemnation, ito ay judicial act na God is dispensing. Kaya sa pupunta doon sa gobyerno. Yung preterition, walang katamong tao, basta he was just passed by God. Isipahin lang siya, walang katamong tao. Walang makasalanan ng tao kasi basta gusto ako ng Diyos at yan pupunta sa impyerno. Ito sinabi ni Berto. Kaya nga merong judgment na. Kasalanan eh, may kasalanan eh. Okay? So, ang eventuality, no? And purely by grace, purely by God's act alone. Sarili niyang desisyon yun. Okay? Makasalanan lahat Yun ang assumption natin lahat Okay? Then, walang ibang mangyayari sa tao yan kundi pababa. Parusa lahat. Yan, ninyo, preterition. So all of those talagang they will be receiving preterition from God. Okay, it is the act of God na talagang sa baba ang punta niya. Ang decision, yun ang decision ng Panginoon. Sa Jimmy Ben, doktor, yung preterition talagang meron pa rin sa kasalanan. Oo. Meron lahat. Kalagayan. Okay, sige nga. Sige. Sabi sa preterition, this is sovereign act of God, an act of His mere good pleasure, Yes. in which the demerits of man do not come into consideration. Okay. Yun ang Yung demerit, di ba? Demerit. Yung sa pagpili, ang pagpili ng Panginoon na hindi bibigyan ng grace. Wala rin merits, wala rin demerits. Gusto lang ng Diyos na mamili. Kaya nga, yun ang So hindi niya titignan yung kasamaan, hindi niya titignan yung pili lang ang gagawin niya. Yun lang. Yun nga po, Ibig sabihin, sa sinasabi na niya ng Dibro, ni Berto, sabi nga, yung sa preterition, walang kasalanan, parang gusto lang ng Diyos, ikaw pumunta sa impyerno, Hindi walang kasalanan, wala. Hindi lang tinake into consideration yung kanyang kasalanan. Pero lahat yun may kasalanan. Lahat naman tayo makasalanan. Lahat may kasalanan, lahat. Kaya kung nalang po kanina. So, yung pagpili, it is not taken into account. Pinili lang. Okay? Gusto lang piliin. Gusto lang i-pick up. Yun lang yun. Yung preterition. Diba? Binigyan ng, may bagay ito, marami. Okay? May bagay marami. O di, kuha mo lang ng hindi mo titignan kung 25, kung 50, kung 100, o 500, basta't bariya, mamili ka lang. Hindi mo tinitingnan yung value. Yun yung preterition. Kaya,
it is based solely on God's will. His glory. Okay? O for His glory lahat. So, lahat naman ang ginagawa ng Panginoon for His glory. So ano ba ang end ng preterition? Hindi ba eternal damnation? Okay? So yung eternal damnation, yun yung magiging kalalagayan ng mama na hindi pinili before the foundation of the world. Nakuha niyo po, nakuha po ba? So, ang katulad natin, hindi niya tayo pinili para ma-save dahil alam niya magiging mabuti kang pastor o kaya ay may gagawin ka para sa kanyang kubusan. Hindi ka pinili dahil alam niya ay mabibigyan mo siya ng kaluwalhatian. Hindi. Pinili lang basta. Tayo. Okay? Now, remember na, makasalanan tayo lahat. Patay tayo lahat. Pinili lang. Okay? But then, ang masarap is for glorification tayo. Okay? For glorification. Yung isang grupo, yung pababa, wala rin hindi rin inisip ng Panginoon ang mga pagkakasala. Pinili lang din. Kaya just to make it clear talaga, preterition is namili ang Diyos na hindi niya kinonsidera yung kasalanan. Hindi niya Wala. inisip. Wala. Wala. Kundi, pero ang kalagayan talaga ng tao ang makasalanan. Makasalanan, no? Wala. Pero hindi yun kinonsidera ng Hindi Diyos. yun. Yun yung sinabi Hindi yun ang natin. basis. sa- Namili siya for His own glory. Ganun lang. Yun yung sinabi natin na, sinasabi natin na parang inabandon niya lang yun. Yung mga iba, di ba? Dinaanan nga, yung term na dinaanan is dinaanan. Yung condemnation naman is yung pagiging makasalanan mo ay tinignan ng Diyos, yung parang ganon. Yun yung dalawang definition ni Berkhoff. Pero ang ending pa rin naman nun is damnation pa rin. Ginawa niya lang ng dalawang senaryo, pero ang totoo, condemnation talaga yun. Okay. Parehas na condemnation. Yung preterition lang kasi, pinaliwanag niya lang yung estado na ginawa yun. Yung sovereign act of God na gusto lang mo niya, for his own pleasure. Yes, yun talaga dapat. Pupunta rin tayo ng langit. Iba na Dahil gusto lang niya. Gusto lang niya. Pero yung sa condemnation, yung Gusto lang niya. So yung ginusto niya para mapunta ng langit, makakapunta ng langit. Wala silang gagawin. Pero yung gusto niya na magpunta ng impyerno, yung preterition yun, ano? Yun yung Yun. kagustuhan niya. Walang basis yun. Kaya nga sabi ko, kahit na nagsulat si Berkhoff, hindi pa rin ibig sabihin na tama siya sa lahat. Kaya ngayon ang basis ko basta para sa akin, ang pinakatama talaga is the Word of God. Kaya nga, kahit mayroong definition ang pagtuturo ni Berkhoff, kung hindi rin lang siya nakakatulong at Hindi perfect yan, ha? Hindi Oo, perfect. yun nga yung sinasabi ko. Basta tignan natin yung sinasabi ng Juan, makontento na tayo. Hindi perfect Basta yan. dito ka sa Okay. Marami rin posisyon siya diyan na Parang si hindi Tito. ako pumapalo. Ako din, yun din yung Basta para si Berg, magkaroon na tayo view dahil sa... Alam natin niya lang yung... Si Berko, Oo. sa Bible, Isa lang when we are reading the Bible, be like a Berean. When we are reading Berkhoff or any other book, Yes. for that matter, let us also be a Berean. Okay, check natin. Ang standard mo rin, Bible. Bible ko lang Berean. Taga-Berea. Bokopax. Kasi sila, may hawak silang Bible. Ganyan. Tapos pinakikinggan nila yung nagsasalita. Oo. Basis. Tama ito. Okay. Sa kanilang tinanggap. Then, kung okay, May basis. Nakita nila na tatanggapin natin. May basihan. Pero kung hindi okay, patay na yun. May view lang, may knowledge na. Saka standing Sasabihan nila yun, i-rebuke nila yun. So dapat pangapin lang natin na doktora, na talaga yung word natin, talaga merong reprobation, reprobated na lang. Yun ang hindi sa dalawa. Kasi makakalito pa Pagka pacified, tapos merong condemn, yung galit na rin. Hindi, binababa ko Okay, binababa ko. Baka yung iba ay hindi pa tanggapin ang reprobation. Okay? Magiging dalawang choice. Okay, dalawang pagpili. Maraming hindi tumatanggap ng gano'n. Kaya binababa ko.
in the hope na maintindihan natin. At pag naintindihan, ayun, matatanggap mo na yung reprobation. Kaya ngayon yung pagkakaiba ng mga Sige po. teachers. May iklaro lang natin sir, yung iba yung election progress, tapos yung para sa condemnation na usapan natin. Dalawa yun. Bago pa kaya siguro sir, yung bago nilikha ng Diyos ang sanlibutan, andyan ba sa kaisipan na yun o nakaplano na? Nakaplano na. Papasok na naman tayo kay God. Sige po, okay lang. Time naman. Si God, whether, pero palagay ko hindi nag-iisip ng Panginoon. Okay? Bakit? Lahat ng bagay, nandito na sa isip niya. Lahat ng mga posibilidad, nandito na. Okay? Lahat ng mga mangyayari, nung pa'y na, wala pang nangyayari, wala pang gaganap, wala pang ginagawa. Alam na niya lahat. Tapos na sa kanya. Okay? Alam na niya. Doon magmula, doon sa alam niya na yun, na maraming bagay, pipili lang siya ng ilan doon na yun yung magiging realidad. Yun yung talagang actual na mangyayari. Okay? Decree. Yun yung talagang papapangyarihin. Okay? So, yun po yung una, yung necessary knowledge niya. Kasi Diyos siya, talagang nasa kanya lahat ng kaalaman. Okay, hindi, walang nakatago, wala pong kulang. Kumpletong-kumpleto yung kaalaman niya na yun. Then mula po dun sa set na yun, ng lahat ng kaalaman, kumuha lang siya ng iilan lang doon, para yun lang ang magaganap. Yun yung real knowledge na ngayon. Yun yung actual na knowledge na. Ito yung actual na magaganap. So in other words, bakit magaganap? Kasi yun ang a-applyan niya ng kanyang will na Pinahinto. magaganap. And then, lalagay niya din ng kanyang power para maganap. Kaya alam niya lahat. Okay? Hindi yung katulad ng ibang turo, katulad ng sa salvation. Alam kasi ng Diyos, tatanggapin mo siya. Kaya pinili ka. O hindi po gano'n, hindi po nangyayari yung gano'n. Baseless yun, baseless. Walang basis. Walang sinabi sa Bible. Okay lang po ba yun? So thank you sir. So, gano'n. Meron pa po ba? Bago tayo magkape. Kape. Parang ayaw yun tumayo. Question daw. Orlando, question. Wag na yan. Hindi, yung sa igarte nga. Kasi pareho din, may stand din. Ewan ko, siguro nagbabasa ka o kaya nanonood ng mga Facebook ngayon, yung mga nasa internet. Daming nakikita ng lalaki, di ba? Mga arigan, di mo ano-ano. Okay? Huwag po kayo masyadong nagpapaniwala sa gano'n. Totoo. Okay? Baka AI lang yun, in-create ng Bawal yung AI. AI Atlas. Pero nasa Bible niya, Pastor, dito sa sabi niya, sa isa. Okay. Yan ang hindi naman binigyan ng diin ng Panginoon. Hindi binigyan ng time ng Panginoon para malaman natin. Ganon din po tayo. Okay? Bakit sa Bible wala yung ganon? Alam niyo kasi kung bakit? Yung Bible, para lang maituro sa atin ang way of God. Kung sino ang Diyos at kung sino tayo at kung paano ang kaligtasan. Okay? Hindi niya binigyan ng kwenta yung mga robot, yung mga Kasi ang dami rin namang lumabas na pinafabricate lang din nila yun. Ay, oo, fabricate. Ginagawa lang yun for views din. Pero sinabi mo ano yun? AI Yung napakalaki? Atlas. AI Yung Atlas? Ilang gano'n laki nun? Kasi parang po na Manhattan. Oh, isang syudad. New York. Sa syudad. Pero mo, nasa area, lumilipad-lipad. Tinitingnan daw ang tao lahat, tinitingnan ng lugar. Ano daw yung aerial technology? Sabi nila. Imbis na yun isipin natin kung paano tayo pwedeng maging maayos na Christian. Baka may kulang pa tayo sa ating mga gawain. Baka meron pa tayong kulang sa mismong pag-devotion sa kanyang salita. Siguro mas maganda na doon tayo mag-concentrate. Kasi biblical naman yan. Yan nga yung sinasabi ng mga distraction. We are being distracted by the ways of this world.
Lahat yan parte eh. Kaya nga sabi ko, kung ikaw ay isang Kristiyano na hindi ka nakabase sa Word of God, hindi ka nakatuon sa Diyos, ang daming pwedeng maging distraction. Powers of the air. Oo, yan nga yung sinasabi. Nakikita ngayon. Ibig sabihin, pastor, kawawa pala yung pastor na nag-preach nito. Kawawa siya, may ibig sabihin, kasalanan pala yung sa mga tao. Hindi lang yung pastor, maraming pastor. Kasi ito talaga, ito isang pastor talaga dito eh. Kaya naano ko sa inyo, kaya sa hinahanap ko sa Bible, nasa Bible talaga nandun eh. Kaya tayo ko sa inyo. Si G12, si Bato, ang tinuturo niya yung pagyaman. Si Uriel. Si Uriel. Oh. Demonyo nga yan, pangalan niya. Pag hindi kayo nagbigay sa akin, pag hindi kayo nagtanim ng inyong mga pagpapala sa akin, mawi-withhold ang inyong mga pagpapala. Nakakalungkot nga, nasa SLU sila kahapon. G12? Oo, nagpa-kwan sila sa mga estudyante, kaya sabi ko, pambihira naman, pati mga estudyante na, sinasakop na ng G12. Hindi maganda. Para ma-extend sila, para dumami sila. Oo, hindi maganda. Sistema kasi. Government of 12. Ganon. Wala sa Bible yung mga Wala po. ng mga Hindi naman natin, wala na yung kulto, yun naman natin. Masigasig sila, masigasig pa sila kaysa sa atin. Kaya nga nakakalungkot nga, ito kanina, di ba, sinasabi ko, tingnan natin ang kulang natin. Baka kulang tayo sa ganun eh. Yung sigasig, yung sipag, na mag-share. Reform. Okay? Konti lang ang mga umaten sa reform. Talaga, totoo yan. Isa tayo sa pinaka-list na attendance kung tutuusin. Kasi sinesearch ko rin ang pinakamatindi nga ngayon is Pentecostalism ang number 1. Muslim! Oh, Sa ibang datos na siguro ulit yan. Pero marami yung pag-grow. Ang lakas ng growth. Oh. Okay? Tapos yung mga talagang nagtuturo ng tama, inaayawan pa nga eh. Yan nga yung sinabi doon sa John 6 na sino kasing makakatanggap nito? Mahirap tanggapin ang totoo eh. Magaling ang diablo. Pag may naipos yung buwan, kaya maliligtas talaga kung kunti. Sino ba yung yes? Narrow way Marami. na, narrow way. Narrow way. Kuya, kasi they easily gets moved. Eh, kung naging dapat tayo ng diablo. Di ba sabi naman, in the end, okay, marami ang tatayo. At marami din ang kukuha ng mga nagtuturo na mga nagbibigay kinti Sa kanilang mga tenga. pandidig. Ah. Kaya marami. Maraming mas pipili sa ganon. Oo. Pero kahit ano pa man ang mangyari, I am praying manatili tayo. At yun naman ang promise ng Kwan. Promise naman yun ng Bible sa atin na mananatili. Sabi nga doon sa Daniel 11:32, mangyayari lahat ng mga napakasamang mga bagay, pero ang but he who knows his God will firmly resist. Tayong mga tunay na nakakilala sa Diyos ay magagawa nating lumaban. Magagawa nating Kahit hindihan. kahit Yung proseso ng mundo na yan. Tayo lang tayo. Ah, Tayo lang. Ayun lang. makikita mo yung sarili mo sa ganong kalagayan. O tama. O bakit tayo lang? Eh baka mamaya tayo marang ng tayo lang lang. Ang tawag ko tama. Di ba? Hindi. Tatayo pa sa tama. Sa katotohanan. Okay? Ang ganda nga nun Hindi eh. ko naman inaano sa sarili. I'm 71 at medyo hindi niya kumaganda talaga yung pakaramdam ko. Okay? Parang system na. Kahapon, sumasakit tong lugar na to. Pero imbis na umuwi ako sa amin sa Valenzuela, then nandun nga ako kila Joan. Ano na, nag-istoryahan kami, nagkwentuhan kami, pati si Pipi, pati ako mo. Ano doon? Okay? Kasi ang nasa isip ko, ayoko munang umuwi, tapos babiyahe eh. Tapos babiyahe ulit papunta dito. Ang sabi ko, dito na lang diretso ako. Mistapay ako sa terminal. Hindi yan nagtumira doon, may bicycle doon. Dami kong ginagawa eh. Lalo kasi may masinag market. Sa Titi Leon, Ah, hindi. hindi na. Karwatan. Ah,
Open mo tayo. Sige, tabi kayo. Kapi, kapi, Kayo. kapi. Bigyan, no? Kala ko hindi yung